So, ano po, no? Welcome po muli sa ating gawain dito sa Kapularan Outreach. At ito nga po yung unang araw ng Panginoon sa taong 2026. So, pinabati mo din ang bawat isa na maligayang bagong taon sa atin. At isa rin pinagpalang araw ng Panginoon. Sa ating panimula ng ating gawain, tayo po ay muna ay lumapit sa panalangin at tayo ay aawit pagkatapos. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, mabagyang salamat nga po sa inyong pong kabutihan sa bawat isa nitong nakarang taon at pati rin po yung mga araw na itong bagong taon na ito. Nagpapasalamat kami kung paano po kayo patapat na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan at nagbibigay rin ng kapahingahan lalo na po sa araw na ito. Naway magkaroon po kami ng totoong benefit at makita po namin ng inyong pong kagandahan at ma-refresh kami muli na inyong pong salita. Nawa Panginoon, patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming gawain, lahat ng aming pag-awit, panalangin, pag-aaral, pakikinig, pagbabasa. Ito na yung maging katanggap-tanggap sa inyo. Dalangin rin namin na ang inyong pong kaluwalhatian lamang rin ang maipahayag. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayo at ang awitin po natin ay isang himno na I was a wandering sheep na kung saan sinabi niya po dito sa unang stanza, I was a wandering sheep, I did not love the fold, I did not love my shepherd's voice, I would not be controlled. So may doon na talagang ayaw o di kaya matigas ang puso nitong tupa na ito. Ngunit sa pagtatapos ng awitin na ito, sinabi niya, I was a wandering sheep, I would not be controlled, but now I love my shepherd's voice, I love the fold. So nagkaroon ng pagbabago mula sa isang matigas na tupa, ngayon ay nandun yung pakikinig niya sa boses ng kanyang pastol. Mayroon pagbabago nangyari at ito rin yung ating pag-aaralan. Ngunit ngayon ay tayo ay umawit ng I was a wandering sheep.
po, makaupo na po ang bawat isa. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating Sunday School, sa ating titingnan yung Ebanghelyo. Sinimulan natin ito na nakita natin sino ang Diyos, sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang ating manilikha, tayo bilang Kanyang nilikha, at yung ating mga kasalanan na kailangan ng kahatulan sapagkat ang Diyos ay banal at siya ay matuwid na kailanman ay hindi maaaring tumingin sa kasalanan. At tinignan din natin ang ating tagapagligtas, sa ating Panginoon Kristo, ang tanging bugtong na anak na ating Ama na Kanyang pinadala upang tayo tubusin. Nakita natin ang Kanyang pagkakakilanlan, yung Kanyang identity, yung personhood rin niya. At nakita nga natin nandun yung Kanyang likas, dalawang Kanyang likas at isang persona. At nakita rin natin sa ating mga pag-aaral noong nakaraan yung Kanyang opisina bilang tagapamagitan, ang propeta, pari at ang hari. At inaral din natin, naturo rin sa atin yung Kanyang pagpapakababa, yung Kanyang humiliation, at yung Kanyang pagkabuhay muli, yung Kanyang resurrection. At magpawalang hanggan yung Kanyang exaltation, yung Kanyang pagkataas o Kanyang pagiging maluwalhati. At ngayon nakita na natin yung ginawa ng ating Diyos para sa ating mga makasalanan, at alam natin yung estado natin sa harapan ng banal na Diyos. And given these truths, yung mga katotohanan na ito, ay aaralin na natin ngayon yung ating magiging tugon sa ginawa ng Diyos para sa mga makasalanan. Ano yung ating magiging tugon bilang mga makasalanan na kinukompronta tayo ng katotohanan ng Ebanghelyo? Meron pong dalawang utos ang Ebanghelyo. Ang utos po niya ay magsisi sa kasalanan at manampalataya. At sa umaga na ito, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ang ating tatalakayin ay yung repent, ay yung pagsisisi sa kasalanan bilang utos ng Ebanghelyo, at ito yung magiging dapat na tugon na isang makasalanan na kinahabagan ng Diyos. Kung sisimulan po natin at maalala rin natin that man, after the fall, man is morally corrupt, spiritually dead, unable to love God, and at enmity with God. So ganito yung kalagayan ng tao sa kanyang state of sin, yung matapos ang pagkakahulog ni Adan at ni Eva sa kasalanan. Ganito na ang lahat na sangkatauhan na nandun sa lipi ni Adan. Lahat tayo'y patay, spiritually dead. At tayo rin ay corrupt, lumalabas, umuusbong yung ating mga kasalanan, yung mga personal na ginagawa natin na kasalanan. At hindi natin mahal ang Diyos, kagaya ng ating inawit kanina. Ang isa man na makasalanan ay hindi nagmamahal sa Diyos at saka tuwid, at siya ay at enmity o may pandirigma o hostile siya laban sa Diyos. So ito yung katotohanan ng tao. At makita natin sa ganitong kalagayan na totoong kalunos-lunos, walang pag-asa isang makasalanan apart from the grace of God. So isa ring bagay na maobserbahan natin lalo na sa contemporary na Christianity, sa napakadaming mga ebanghelyo o di kaya mga iglesia at nagsasabi na Christian groups sa panahon natin ngayon, isa nga po nakakalungkot na makikita dyan ay yung nasasabi ng conversion, yung regeneration. Ito ay nare-reduce, pinapalabnaw, pinapababaw sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon. So nandoon, napupunta ngayon sa paggawa ng desisyon yung pagbabago. Kung isang tao ay nag-decide siya na siya ay mula ngayon ay magiging Kristiyano na, sa kanya sariling kakayanan, yung pagbabago na yon. At ang desisyon na yan ay isang act of merit. Ibig sabihin yan ay gawa pa rin. Kahit yung ating pagtaas ng kamay at yung ating pagsasabi sa ating sarili na Kristiyano na ako, yan ay gawa pa rin. It is an act of merit dahil up to the person to decide. Siya ngayon yung bahala kung siya yung magiging Kristiyano o hindi. Siya yung magtataas ng kanyang kamay. Siya yung mananalangin para sa kanyang sariling kapakanan. At nandun din ang isang, sabihin natin, nakakadagdag sa problema, ay yung tatawag na soul winner. Siya yung nagbabahagi ng ebanghelyo. Na matapos ng bahagian ng ebanghelyo, matapos ng panalangin, siya yung magbibigay ng garantiya, ng katiyakan na ang tao na ito, ikaw ay ligtas na. At nandun yung mga instant conversion na nangyari matapos naman ng panalangin, matapos na ng konting, sabihin natin, konting pagbabahagi
ay pinibigyan na ng katiyakan nito soul winner na ito na converted na yung kanyang sineran, binahagian ng ebanghelyo. Ang kalimitan na nangyayari dyan ay false conversion. Yan ay hindi magtatagal at yan din ay masusubok ng mga hamon. Ang punto dito ay makita natin that it reduces to human technique. Sana doon, nasa kamay ng tao yung pagkakasilang muli, yung pagiging born again, yung yung regenerating work ng Diyos ay nilalagay natin sa ating kamay. Ngunit yan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Kung kaya nga ang kaligtasan ay gawa ng Diyos lamang. Ito yung kapahayagan ng lahat ng mananampalataya. Lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa panahon natin ngayon, salvation belongs to the Lord. Ito ay hindi kailanman ay malalagay sa kamay ng isang tao. Kaya ang ating magiging tanong dito ay ano nga ba ang biblical na tugon sa ebanghelyo? Ito ba ay pagpapanalangin at patapos mo yung manalangin, ikay Kristiyano na? Ikaw ba'y gagawa ng mga bagay-bagay upang ikay mapatawad sa iyong kasalanan? Ngunit kung titingnan natin sa Marcos, Kabanata 1, talata 14 at 15, sabi dito, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na pinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Repent and believe. Naroon, ang totoong repentance at totoong pananampalataya ay ito yung sangkap, ito yung tugon sa ebanghelyo. At yung sabi, nabanggit ko nga kanina ang pag-aaralan natin, ang pagsisisi sa kasalanan, repentance. Kung kaya't essential sa pananampalatayang Kristiyano ang totoong pagsisisi sa kasalanan, genuine repentance. Brother lang. Okay. So makita natin na itong repentance, yung pagsisisi, it is either absent o di kaya nire-reduce sa mga diskurso na sa mga iglesia. Sapagkat kasi ayaw natin hindi kusa sa tao na magsisi sa kasalanan. Ayaw natin na napo-point out yung mga kasalanan natin. At ayaw rin natin na sabihin natin na ilalantad yung mga kasalanan natin. Therefore, ayaw natin na mag-repent. Lalo na sa harapan ng kapatiran, sa harapan ng publiko, sa harapan ng kongregasyon. Ayaw natin yun. Kung kaya't ang naging diskurso ngayon ay minamaliit na, pinapalamnaw, pinapababaw, at kung hindi man ay totally absent na ang itong pagsisisi. Yung tawag ng ebanghelyo ng pagsisisi. Binibigyan ngayon ng mabigat na emphasis ang pananampalataya. Wala na yung emphasis sa pagsisisi. Ito yung isang bagay na sabihin natin necessary. Repentance is necessary sa isang tugon ng makasalanan sa ebanghelyo. And since the call of repentance is an absolute necessity in the proclamation of the gospel, sa pagpapayag ng ebanghelyo, gaya ng binasa dito sa Mark chapter 1 verses 14 to 15, na ipinahayag ng ating Panginoong Jesus, pinangaral niya ang ebanghelyo ng Diyos, ang kanya sinabi ay magsisi at manampalataya. Repent and believe. Totoo ito nung panahon ng ating Panginoon at lalo na sa panahon natin ngayon na naglipa na maraming ebanghelyo. Ngunit ganun pa man, ang totoong ebanghelyo ay tumatawag sa mga makasalanan upang magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya. We need to have a right understanding. Kailangan natin magkaroon ng tamang pagkakaunawa kung ano itong pagsisisi sa kasalanan. Na sa ganun ay makita rin natin kung ang isang nagsasabi siya ay mananampalataya, totoo bang nagsisi sa kanyang kasalanan. At magiging sabi natin, misleading, destructive para sa isang nagsasabi na siya mananampalataya pero walang totoong pagsisisi sa kanyang kasalanan. Walang nagbago sa makatwid at siya pa rin ay nagpapatuloy. Walang pinagkaiba sa mga tao sa mundo. At ang ebidensya nito, the final evidence that a person's repentance and faith are unto salvation ay sa pamamagitan ng mga biyaya at patuloy siyang lumalago, patuloy siyang naglalakad sa kabanalan at patuloy siyang lumalapit sa Diyos para sa kanyang pagpapakabanal, sa kanyang sanctification. Yan yung totoong masabi natin genuine repentance and genuine faith. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito sa ating sariling kagustuhan lamang, hindi ito sa ating kapahayagan lamang ng pagsisisi sa kasalanan.
So, tingnan natin, simulan natin, i-define muna natin kung ano ang itong repentance, ano ba itong pagsisisi. Sa ating Confession of Faith, sa 1689, chapter 15, paragraph 3, sinabi doon, this saving repentance is an evangelical grace. Hinto muna ako dito. Ano ba itong evangelical grace na ito? Pag sinabing evangelical grace, madali sa atin at pag sinabing grace, ito ay mula sa Diyos. Ito ay sabihin natin unmerited. Hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin kailanman ma-attain, kundi ito ay binigay lamang ng Diyos sa atin. We do not deserve that, pero sa kabutihan ng Diyos, ito ay kanyang binigay. Pero pag sinabing evangelical grace, lalo pa na pagtataimtim yan, na ito ay biyaya na bungad ng ebanghelyo. Mula lamang sa ebanghelyo. Iba ito sa sabihin natin, yung common grace. Yung sabihin natin, siyensya, musika, literature, trabaho, gobyerno. Yan ay, pagamat yan ay biyaya, yan ay nasa larangan ng common grace. Pero ang saving grace ay nakakabit lamang sa ebanghelyo. And that makes it evangelical grace. Sa kapahayagan ng ebanghelyo, naroon yung biyaya ng Diyos. So this saving repentance is an evangelical grace whereby a person, being by the Holy Spirit made sensible of the manifold evils of his sin, thus by faith in Christ humble himself for it with godly sorrow, detestation of it and self-abhorrency, praying for pardon and strength of grace with a purpose and endeavor by supplies of the Spirit to walk before God unto all well-pleasing in all things. So ito'y gawa ng Diyos Espiritu, na siya yung nagbabago sa isang makasalanan, na nagkakaroon siya ngayon ng nabubuksan yung kanyang mata, nakikita niya kung gaano karumi yung kanyang sarili dahil siya ay makasalanan. Kanino siya nagkasala? Siya ngayon ay nadudulot sa panalangin at kalakasan at lumalapit siya ngayon sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Ganito yung totoong gawa ng pagsisisi sa kasalanan mula sa gawa ng banal na Espiritu. Sabi nga, sa John chapter 16, ipapadala ng ating Panginoong Jesucristo, yung taga-aliw, yung comforter, yung kanyang Espiritu, na ang trabaho o yung tungkulin ng Espiritu is to convict men of sin. So nandoon yung trabaho ng banal na Espiritu. I-convict tayo sa ating mga kasalanan. Point them to righteousness and illumine the Word of God. Ito yung tungkulin ng banal na Espiritu primarily. So nandoon yung kanyang gawa sa isang makasalanan na inabot ng evangelical grace na ito upang magkaroon ngayon ng pananaw, pagkakita ng katotohanan sa kanyang sarili upang siya magsisi sa kasalanan. Dahil nga ito'y gawa ng banal na Espiritu, titingnan rin naman natin after natin i-define itong repentance, ay titingnan natin yung characteristics ng totoong pagsisisi sa kasalanan. Characteristics of genuine repentance. So at the time of conversion, nandun na on the normal basis, ipinahayag ang ebanghelyo. Inabot ng Diyos, kinahabagan ng Diyos ang makasalanan. At siya nga ay kinilos ng banal na Espiritu. Siya ay binago. Siya ay sinilang muli. Siya ay niregenerate. At the time of conversion, a person's grasp of the heinous nature of sin may be meager. Ibig sabihin, hindi ganun kalalim. Pero nonetheless, nakita niya yung kanyang estado sa harapan ng Diyos. Yung pangangailangan niya ng kapatawaran, yung nagawa niyang kasalanan sa harapan ng Diyos. But it will be real. Gaano man sabihin natin, hindi kabuo yung kanyang pananaw at pagkakaunawa sa kasalanan. Pero ito'y totoo. Nagkakaroon siya ngayon ng totoong pagkakakita ng ginawa niya at kasalanan niya sa harapan ng Diyos. The depth of brokenness may be slight, but it will most certainly be genuine. Bagamat hindi pa niya nakikita yung full extent at hindi pa niya masyado sabihin natin nagagrasp yung kahatulan na naangkop para sa kanya bilang makasalanan. Yan man ay sabihin natin hindi ganun kalalim, pero yan ay totoo. Pag siya ay binago ng Diyos, siya ay lalago pa. Nandun pa yung kanyang room for growth, room for understanding. But nonetheless, kung siya ay inabot na Diyos, ang pagbabago na yun ay totoo. So makita natin ito, unang-una, ang katangian ng totoong pagsisisi sa kasalanan ay change of mind. Nandun yung pagbabago sa kaisipan.
Repentance involves a radical change in a person's perception of things or in his view of reality. Halimbawa na lamang, dahil siya ay kinahabagan ng Diyos, kung dati siya ay nabubuhay sa kasalanan, sabi natin, siya ay magnanakaw. Dahil nagkaroon na ngayon ng pagbabago, binuksan na ng Diyos, nakita niya ngayon na kasalanan ng pagnanakaw. May pagbabago na sa kanyang kaisipan patungkol sa pagnanakaw. Alam na niya ngayon na ito hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, na ito'y kasalanan na dapat ay pagsisihan, na ito'y kasalanan na hindi dapat magtuloy sa kanyang buhay. Change of mind is never confined to the intellect. Hindi ito naiiwan sa kaisipan lamang. Hindi ito sinasabi na, oo, alam ko masama magnakaw, pero so what? Kundi ang totoong kaalaman, ito'y lumalabas ngayon. Dahil alam niya masama pag nanakaw, babaguhin, magbabago. Hindi niya itutuloy yung kanyang pagnanakaw. Ito'y kanyang imomortify, papatayin. At ito siya'y magsisikap patungo sa kabilang side, kabanalan. It begins with the work of the Holy Spirit in the life of the sinner, whereby the Holy Spirit regenerates the heart, illumines the mind, and exposes error by revelation of divine truth. Ngayon ay pinapakita sa kanya, binuksan ng kanyang puso. Nakita niya ngayon yung kanyang kasalanan. Nakita niya ngayon yung kamalian ng kanyang buhay at kamalian ng kanyang pamumuhay. Siya ngayon ay dinadirect sa salita ng Diyos upang makita ngayon tunay na ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Nandoon yung pagbabago na hindi naman ito'y natural sa tao. Na kailanman ay isang makasalanan, dahil nga siya sabihin natin, nagbe-benefit siya sa pagnanakaw, hindi niya makikita na ito'y, bagamat siguro meron siyang nag-guilt siya kahit paano, pero patuloy pa rin siya sa pamumuhay na yun. Ngunit ang isang taong binago ng Diyos ay magkaroon ng pagbabago ng kaisipan na nakita niya ang kanyang kasalanan bilang hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, bilang kahatulan sa harapan ng Diyos, at siya ngayon ay magkakaroon ng totoong pagbabago. And because of this divine work, yan nga'y gawa ng Diyos, divine work yan, the sinner's mind is changed in his view of reality and radically altered. Kung siya'y dati magnanakaw, hindi na siya magnanakaw. Sisikapin niya na humanap na ibang paraan na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Lalo-lalo na ito with regard to God, to self, to sin, and the way of salvation. Nandun nakita niya ang kasalanan ay daan sa kahatulan. Siya ngayon ay magsisikap upang magkaroon ng pamumuhay na daan tungo sa buhay magpamanahanggan. And the unconverted person has a completely distorted view of reality. Iba yung kanyang pananaw sa realidad. Na marami ang naglilipana pa rin at nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Ngunit ang isang taong kinabagan ng Diyos ay bago na yung kanyang pananaw tungkol sa kasalanan. At nakikita na niya na ito'y mali. Hindi lamang mali sa harapan ng tao, kundi ito'y mali sa harapan ng Diyos. So unang-unang katangian is the change of mind. May pagbabago sa kaisipan. At ang ikalawa, dahil binuksan nga ng Diyos ang kanyang puso, naroon yung sorrow for sin. Matinding kalungkutan dahil sa kasalanan. Lalo-lalo na sa kanyang kasariling kasalanan, yung personal na kasalanan niya. Genuine repentance not only involves a change of mind but also a genuine sorrow for sin. Hindi ito yung tipong nahuli ka lang, kaya ka nagkaroon ng pagsisisi. Kundi ito yung totoong nakikita mo kaano kalungkot, katindi ng kalungkutan. Gaano yung sabi natin, mas malalim pa very depressing, very hopeless ang estado mo dahil sa kasalanan. Kahit sabihin natin slightest true comprehension, sabihin natin kahit maliit lang, hindi pa buo yung pagkakaunawa mo sa iyong pagiging makasalanan, sa iyong pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ngunit kung ikaw may kinahabagan ng Diyos at dadalhin sa kaligtasan, ikaw magsisisi sa iyong kasalanan, dadalhin ka sa totoong kamuhian sa iyong sarili. Genuine sorrow, shame, and even hatred of our sin and ourselves. Dahil nakita mo sino ka sa harapan ng Diyos. Isa kang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kailanman na hindi magiging katanggap-tanggap. That is why, brethren, mga kaibigan, mga kapatid, we should never look negatively sa godly sorrow.
Dahil yan nga ay katangian ng totoong pagsisisi. Yan ay katangian ng gawa ng Diyos. Huwag natin maliitin. Huwag kagad tayo magduda. Kundi tingnan natin na baka naman ito yung totoo na gawa ng Diyos at nakita ng makasalanan na ito yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot lamang rin sapagkat itong genuine sorrow, lalo na sa panahon natin ngayon, isipin mo iba, di ba kalalaki mong tao, umiiyak ka dahil sa kasalanan mo. Pati kaya naman, may mga katuruan, psychology. Hindi, ano yan? Sabihin natin, disorder yan. O di kaya, ano lang yan? May mga hindi lang imbalance lang sa hormones po kaya't nakakaramdam ka ng ganyan. Kundi ang totoong pagsisisi sa kasalanan, ito may kaakibat na totoong pagkamuhi sa ating mga kasalanan. Yan ay gawa ng Diyos. Hindi yan dinidikta ng kultura, hindi yan dinidikta ng siyensya. Sabi ng mundo think positive. Magkaroon lang ng positive outlook. O di ka panumbalikin mo yung self-esteem mo. Hindi. Ang totoong pagsisisi sa kasalanan ay dadalhin ka sa pinakamalalim. Sabi natin, the lowest of low para makita mo na ang yung totoong estado sa harapan ng Diyos. Dahil nga meron tayong pagbabago na kaisipan, meron na tayong pagkakamuhi sa ating sariling kasalanan. Ang ikatlong katangian is the personal acknowledgement and confession of sin. Tatanggapin natin. Tayo pa yung magpapahayag ng ating kasalanan. Hindi natin itatago. Dahil nakita natin na tayo hubad sa harapan ng Diyos. Na ito yung ang kasalanan na ito yung nagdudulot sa atin ng pagkamuhi. Ito'y tatanggapin natin. Hindi tayo gagawa ng mga excuse. Hindi tayo gagawa ng, kasi siya. Kasi yung paligid ko. Kasi sila, pinilit nila ako, hindi. Ang totoong makasalanan na nililigtas ng Diyos ay mayroong pagtanggap ng kasalanan. Siya pa yung maghahayag na totoo, oo, ang kasalanan ko yung aking nagawa. So the truth about man and God's verdict is just. Makikita niya na tama lang. Matuwid ng Diyos, dapat akong parusahan, dapat akong hatulan dahil sa aking kasalanan. We are condemned, yes. And genuine repentance always involves owning up. Tatanggapin natin ang kasalanan at tatanggapin natin ang kahatulan na kaakibat sa kasalanan. Sapagkat nga nakita natin ang Diyos ay banal. Nandun yung ating pagtanggap. Yan ay mark of a true believer. But the lack of such, yung hindi pagtanggap, yung paggawa ng excuse. O di kaya sabihin natin, nagdadahilan dahil yung sa kanyang mga paligid. O di kaya siya'y napilitan lamang. Lack of such is evidence that a person may still be unconverted. Walang pagtanggap sa kanyang kasalanan. Mahirap sa lalo na Pilipino tayo. Mahirap tanggapin yung pagkatalo. Much more mahirap tanggapin ang sarili nating kasalanan. Irregardless sa lahi, irregardless sa edad, irregardless sa kasarian. Likas ng tao na hindi niya tatanggapin ang kanyang kasalanan. Kung babalikan natin, saan ba nagsimula ito? Sa hardin. Patapos magkasala ni Adan at ni Eva, tinawag sila ng Diyos. Sila yung nagtatago kasi nga narinig nila na yung lumalakad ang Diyos sa hardin. Sila nga rin ay natatakot sapagkat alam nila sila ay hubad. So tinawag sila ng Diyos. Paano mo nalaman na ikay hubad? Kinain mo ba yung pinagbabawal ko na bunga? Ano tugon? Hindi siya sumagot ng yes or no. It's just a yes or no question, di ba? Kung kinain mo. Ano sabi niya? Wala siya pagtanggap. Ito kasi binigay mo sa akin babae. So nandun. Hindi pagtanggap, pagbaling sa iba, yung kasalanan. Tinanong yung babae, ginawa mo ba yung pinagbabawal? Binaling naman doon sa ahas. So ito yes or no questions, pero nakita natin yung bigat, yung sabi natin, yung kapit ng kasalanan sa puso. Ito ay walang pagtanggap at paglipat. There's no open confession of sin. Ngunit ay sa totoong niligtas ng Diyos, ay naroon yung kanyang confession of sin, kanyang pagtanggap at siya pa mismo aari nung kanyang ginawang kasalanan. Kaya isang lesson dito sa personal acknowledgement ng sin, one of the greatest pieces of evidence of true conversion is not sinless perfection, kundi inaari pa rin natin yung mga kasalanan natin na nagawa natin noong nakaraan. May mga kasalanan pa rin na nananatili,
at makakagawa pa rin tayo ng kasalanan sa hinaharap. It is a sensitivity to sin, transparency before God regarding sin, and an open confession of sin. Sabi nga, di ba, kung tayo nagkasala, tayo nakagawa ng kasalanan, lumapit tayo sa Diyos, i-confess natin ating kasalanan, siya ay tapat at papatawarin niya tayo. So nandoon yung ating confession, pagpapahayag natin ng ating kasalanan. Dahil nga binago ng ating kaisipan, nagkaroon na tayo ng pagkakamuhi sa ating kasalanan, ina-admit na natin at hindi natin ini-excuse yung ating kasalanan. Ang ikaapat na katangian is turning away. Papalayo. Hindi papalapit sa kasalanan, kundi papalayo sa mga kasalanan na ito. Repentance implies not only turning away from evil, but also turning to righteousness. Sabihin natin kung sa aking kaliwa, ito yung kasalanan, sa aking kanan, ito yung katwiran, ay isang kinahabagan ng Diyos at binago ng Diyos. Hindi lamang siya lumalayo sa aking kaliwa, kundi siya lumalapit patungo sa katwiran. Hindi siya nag-stay in place. Kundi dahil nga nakita na niya na masama ang kasalanan, kinamumuhian, ito'y kapuputan, ito'y kahatulan, siya ngayon ay lumalapit sa katwiran. Palayo sa kasalanan, palapit sa katwiran, palapit sa ating Diyos. Kahit sa isa rin babala sa atin, to balance this, the abundance of tears a person may shed, or the apparent sincerity of confession alone is never definite evidence of biblical repentance. Hindi yun sa dami ng luha. Hindi rin yun sa yung parang sincerity. Lalo na, di ba, marami tayong napapanood sa TV. Lalo na mga artista, di ba? Ang daming niluluha sa harapan ng telebisyon. Ang daming, sabi natin, mukhang sincere naman siya. Di ba? Yung ramdam na ramdam mo. Yung kanya sinasabi. Pero nauulit. Parang tipong wala na timbang, walang bigat yung kanyang iniyak na nakaraan. Walang bigat yung kanyang mga sinabi. Kundi sa totoong kinahabagan ng Diyos ay naroon. Bagamat siya'y luluha, pero hindi doon matatapos yun. Siya'y magpapatuloy, maglalakad patungo sa Diyos. Though we struggle against sin and run for holiness, discipline our body, make it our slaves, we walk with the greatest care and wisdom, we will find we are not yet perfected. Kaya nga ang ating buhay bilang mananampalataya ay buhay ng pagsisisi. Kung ay sabi ni Martin Luther, a Christian is a lifelong of repentance. Dahil tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan, tayo may mga natitira pa rin ng kasalanan, pero ganun pa man, hindi tayo lumalapit sa kasalanan, kundi tayo nagsisikap lumayo at lumapit sa katwiran sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. Believers should not despair about the battle. Yan ay patotohanan din na dahil meron ka struggle sa kasalanan, meron ka struggle ngayon na ginugusto mo na maluwalhati ang Diyos sa iyong pamumuhay. Ginugusto mo ngayon ang katwiran, meron ka ngayon struggle, meron ka ngayon sabi natin tension sa kasalanan. Yan ay isa sa patotohanan na ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ang isang unconverted sinner ay wala siyang struggle sa kasalanan. Ang isang sabi natin na hindi naman totoo yung kanyang pagsisisi sa kasalanan, yung mayakap pa rin, lumalapit pa rin sa kasalanan. Ngunit ay isang totoong mananampalataya na binago ng Diyos, siya ay mayroong struggle. At dahil sa hirap, itong struggle na ito, siya ay lumalapit patungo sa katwiran. Dahil siya ay dahil binago na ng Diyos ang kanyang kaisipan, meron siya pagkakamuhi sa kanyang kasalanan, meron siya pagtanggap at ngayon ay lumalayo na siya sa kasalanan at lumalapit sa katwiran. Ngayon ay tinatalikuran na niya ang anumang gawa. Number 5, renunciation of works. Yung kanyang sariling kakayanan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yan nga nakita niyo yung lahat na ito'y kasalanan. Genuine repentance renounces and turns away from any and every hope in some personal work of piety. Kahit ngayon yung sarili natin, sabi natin, yung iba kasi napakadaling sabi natin i-cover yung kanilang mga kasalanan, dadamihan yung panalangin, dadalasan yung pagbabasa ng Biblia. Sabi natin, mas makikita yung good works, parang yung ginagawa nila, lalo na sa kapatiran. Pero sa